Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, Jet, at sa episode na to, awat mo tayo sa palakasan na usapang patipiran naman. Ready na ba kayo? Tara na! Mga katandem, ito nga pala yung Mitsubishi Mirage G4 GLS, ang top of the line version nila na matic. So dito sa harapan mga katandem, kita-kita nyo yung grill, all new look na siya as compared to the previous version. So dito meron tayong emblem, meron tayong grill for ample airflow. Then LED lights na pala siya mga katandem na projector type na. Then dagdagan mo pa ng fog lamps na halogen. Ang engine nga pala nito is a VVEC 1.2 liter 3-cylinder engine. 12 valves yan mga katandem. Dito naman tayo sa loob mga katandem, no? So, since the previous version or sa una pang pag-release ng Mirage, yung dashboard nila, same pa rin, no? Meron pa rin SRS airbags, then meron silang mga binago na bagay dito, no? Unang-una ko napansin, yung infotainment system, iba na yung itsura niya, iba na interface, though 7 inches pa rin yung size na LCD. Then, on the lower part ng infotainment system, nandiyan yung climate control sa aircon mo. On the left side yung temperature. Doon sa right side naman yung fan controls. Then you can also set it to auto para siya na mag-a-adjust ng fan speed depende sa temperature ng air conditioning mo. Then dito naman sa may bandang passenger side sa right, meron dyang pocket na pwede paglalagyan ng gamit aside from the glove compartment na napakaluwag. Sa middle naman tayo mga katandem, no? So dito, ang ginawa nila, naglagay sila ng USB Type A na pwede mong gamitin charger. Pag nabitin naman kayo sa charger mga katandem, pwede kayo mag-add ng charger dito sa 12-volt lighter socket. Napaka-generous actually ng Mitsubishi Mirage sa cup holders. So aside from the cup holder sa passenger doors na tag-iisa yan, tapos napakaluwag pa ng pocket, meron tayong dalawang cup holders dito sa harapan, and then merong isa sa likod. Doon sa armrest, may dalawang cup holder din doon. Then dito naman tayo sa steering wheel mga katandem, no? Ang napansin ko rito, may black trims or piano black na leather wrap siya. So on the left side, andyan yung controls ng infotainment system mo. Then yung start and stop button mo, nandito sa may left side. Sa lower left side naman mga katandem, dyan mo makikita adjustment ng iyong power side view mirrors. And then sa instrument panel naman mga katandem, napakasimple din. On the middle part, andyan yung iyong speedometer. Andyan din sa lower part yung iyong pag-check ng odometer at syempre yung real-time na fuel consumption mo na pwede mo iset sa liters per kilometer or kilometers per liter. Then on the left side, andyan yung tachometer mo, and then yung mga diagnostic lights andun sa may right side naman. Gusto ko nga palang i-add mga katandem, no, sa mga katandem natin na naka top of the line version ng Mirage G4 and yung hatchback, sa mga naka key fob or keyless entry dyan, pagka nawala kasi ng battery or nag-lowbat yan, hindi na siya madedetect ng kotse, hindi mo siya may start or may hirapan ka i-start. So before, sa mga older versions, andito yung docking ng key fob niya. Pero ngayon, nilipat nila ito mga katandem kasi dito sa may bandang part, sa may lower part ng dashboard sa driver side, meron pa diyang pocket na mapaglalagyan ng gamit. Pero pagka yumuko ka pa, may kita may butas sa pwedeng paglagyan. Ito naman tayo sa likod mga katandem, no? Nakita niyo yung kanyang third brake lamp and yung kanyang tail light. Formado yan, LED, tulad ng nasa harapan. Sa may bandang gitna, andyan yung kanyang rear camera, and syempre yung pangbukas ng trunk niya, bolog na rin. Pero kung marami kang dala at hawak-hawak mo naman ang key fob, pwede mo rin siyang buksan at touch on the button. See? Diba? Then sa bandang baba naman mga katandem, formado rin tulad ng nasa harapan, parang diffuser type yung kanyang bumper. Meron siya reflectors dito, and syempre may mga fins din dito sa ilalim. Good day mga katandem, another test drive series, this time with Mitsubishi Mirage G4. Ito nga lang pala yung kanilang entry sa patipiran. So this is a subcompact sedan powered by a 1.2 liter 3-cylinder engine. Bakit sa patipiran mga katandem? I have a history with this particular model, no? Back in 2013, mine was a Mirage hatchback na GLS, which is also a manual. I was able to hit their yung kanilang claim before na 22 kilometers per liter, no? Though sa highway 'yon, mga katandem, no? It will still vary kung paano kayo mag-drive. Mine was a manual and this one is a matic, no? Check natin kung gaano siya katipid dito sa cluster gauge kasi dito ko actually binibase, though hindi ko na try na mag full tank method nun para i-check yung kanya fuel efficiency. Pero dito naman meron naman real time na display kung gaano kung ano yung consumption mo as you drive, no, mga katandem. Aside from patipiran mga katandem, matibay din ang Mitsubishi Mirage kasi like I said earlier, may history kami nitong Mitsubishi Mirage before na
I used mine for 5 years. Well, to be exact, 4 years and 11 months, no? I ran, me and my Mirage ran for like 120,000 kilometers mga katandem, no? So, medyo mababa na yung resale value nung binenta ko siya before. Yun, 120,000 kilometers. Pero believe me or not mga katandem, hindi ako nagpalit ng spark plug. Kasi before, nung medyo mahilig tayo mag-DIY dyan mga katandem, no? Na-check ko yung spark plug niya. Ang stock ng Mitsubishi Mirage is they're using yung iridium spark plug, which can last for more than 100,000 kilometers mga katandem, no? I'm not sure if they're still using it mga katandem sa mga sa mga release nila up to this day. Pero before, grabe, hanggang sa binenta ko siya, hindi ako nagpalit ng spark plug, and hindi ako nagpalit ng clutch. Hindi siya nag-sliding or whatsoever. Nung binenta ko siya, yung clutch niya medyo tumigas lang, pero hindi siya nag-slide. So, hindi naman, though, maliban sa hindi ako clutch driver, kasi syempre, depende rin naman sa mga katandem natin kung nag-drive sila within the city. Syempre, pagka clutch ka ng clutch, di ba? Medyo nag-wear yung ano niya. And nung time na kasi na yon, I was working in Manila, and yung uwian ako ng Cavite at that time, no? So yun, hindi ako nagpalit ng clutch. Ganun siya katibay. And aside from that, in the span of 5 years, halos puro change oil lang ang pinaggagawa ko. Though I did some modifications ng mga katandem sa Mirage ko, like kasi medyo, alam mo naman, pag Mirage, medyo malambot ang suspension, medyo mabody roll yan. Syempre, expect mo na pag malambot ang suspension, mabody roll yan. Yun, medyo upgrade lang ako ng spring. Pero that's it, no? Ganun siya katibay mga katandem. And kung bibili ako nito bukas, kung may pera ako, bibili pa rin ako kasi ganun siya ka-reliable. Napakadali din ng pyesa. That was 2013. Nirelease ata nila to is nirelease nila yung Mirage na model. I think nung nag-comeback siya late 2012. So yung akin nakuha ko siya mid 2013, no? At that time napakarami na niyang pyesa mga katandem. Hindi ako nahirapang humanap like yung mga oil filter, engine filter and everything. Kahit sa kasa or sa labas makakabili ka. Ngayon, kahit sa Shopee makapag-check out ka na. Balik tayo sa patipiran, no? Now that we're going through a crisis sa Pilipinas, wherein alam niyo naman yung nakalungkot, no? I hope our kababayans are okay sa Middle East, no? May gera ngayon sa Middle East, no? Naapektuhan tayo kasi wala tayong nai-import or wala tayong nabibiling oil. So nangyayari ngayon mga katandem, yung oil price, grabe yung tinaas mga katandem, no? Dito ngayon papasok to Mitsubishi Mirage, no? If ikaw yung type ng tao na hindi ka pa handa na bumili ng hybrid or medyo nasa budget ka, perfect tong Mirage kasi maliban sa mura siya, madali siyang i-maintain, matipid siya sa gasolina, it can hit 22 kilometers per liter, so that may vary. Pero kasi nung time na I own the Mirage, nung nasa pagkatatraffic ko sa Manila, ang nag-average ang consumption ko mga katandem, hindi ako bumaba ng 12 kilometers per liter, believe me or not. No, ganun siya katipid. Right now, highway driving tayo. We're going to Ternate, magkakaibiyang loop tayo. Kasama natin ang mga chikiting and family na nasa likod sila. Ito, highway, twisties, yan, paakyat, pababa, yan, maraan natin yan, ma-check natin yan mamaya kung paano siya paano yung consumption niya. At the moment mga katandem, consumption ko is nasa 14.7 kilometers per liter. Isipin nyo mga katandem, na-traffic pa ako sa Dasma niyan kasi I came from Dasma. So right now, we're in General Trias, nasa Governor's Drive tayo. We're going to Naik, then Naik, Maragondon, then Ternate. Doon tayo, akit tayo ng Kaibiyang. Yan. Aside from that mga katandem, no, usapang patipiran ulit tayo. So I have some tips, no, over the years na na-develop ko sa, syempre, pagka may medyo pecha de peligro, yung mga kababayan natin na pecha de peligro, mga katandem natin dyan. Let me share yung mga tips ko based from my own experience, no. Kasi kadalasan mga katandem, yung mga nakikita ko, may mga nag-open window, pinapatay nila aircon nila, tapos nag-open window sa highway. Hindi ka makakatipid doon kasi yung wind drag mga katandem, instead na bumilis ka, hindi nga kumakarga yung air conditioning system mo doon sa engine mo, sa consumption mo. Pero nangyari, yung wind drag, pinipigilan na may sakyan mo doon sa talagang takbo niya. So you might as well, di ba, mag-aircon ka na lang sa highway, komportable ka na, wala ka pang wind drag. So yun, nakakatipid ka rin doon. And
Isa rin dito mga katandem, no, maipasok ko lang, syempre yung tint, no. Pagka kasi wala kang tint or you're using the ordinary dyed tint lang, ang tendency kasi niya pagka trick ang araw, iinit yung loob ng sakyan mo. So tendency, itotodo mo yung thermostat mo, itotodo mo yung blower mo, which is na yung air conditioning mo nagwo-work double time. Kumbaga twice as hard kasi he's trying to achieve kung ano yung sinet mo na temperature. Since hindi niya marireach yun kasi umainit nga yung sasakyan mo, di ba? Yun talagang yung air conditioning system mo talagang puspusan ng pagpapalamig niyan, which converts to more fuel consumption. Pero pagka naglagay ka ng mga nano-ceramic tint like ng Ceramax, sa Ceramax Philippines, meron tayo niyan 99% IRR and UVR. Ang ganda kasi diyan mga katandem, yung internals mo like your dashboard, your seats and everything, hindi init yan. So ang poproblemahin mo na lang na init, yung mga nagagaling sa pinto and sa roof mo, sa lining mo. So yun. And aside from putting yung ceramic tint, no, sa Mirage kasi mga katandem, since medyo budget siya na kotse, isang natuklasan ko rito is yung mga roofing niya and everything, no. Medyo konti lang yung insulation niya. So I would suggest if you can do DIY or you can go to a reputable shop that installs yung roof insulation. Napakalaking tulong niya mga katandem kasi kung iisipin niyo mga katandem, ano ba yung pinaka naka-expose talaga sa araw, di ba? Maliban do sa hood mo, yung bubong mo. And malaking part ng kotse mo yung bubong mo. And syempre nasa bumbunan mo yan, di ba? Minsan kasi makikita mo, mararamdaman mo mga katandem, ang lamig na ng paligid mo, ang lamig na ng gilid mo eh. Pero yung bumbunan mo mainit kasi yung headliner mo mainit. So yun, nakatulong talaga yung roof or yung sa insulation sa bubong. Yan. Proven niya mga katandem kasi before sa Mirage I also install yung roof insulation. Nakatulong talaga. And yun, syempre, pag malamig na yung loob ng kotse mo, medyo hihinaan mo na ngayon yung thermostat at may reach niya na yung optimal na temperature na sinet mo. So ang mangyayari niyan mga katandem, yung aircon mo mamamatay-matay na siya. So less na yung consumption niya sa fuel kasi hindi na siya kakarga sa system mo. Yan, yung mga tipid tips natin. And syempre, as much as possible when you're driving, kung hindi ka naman nagmamadali mga katandem, no, try to limit your RPM at siguro maximum na yung 2 hanggat maaari, hanggat 2 ka lang. Kung maganda, may bababa pa yung 1.5 cruising. Kung mag-cruise ka mga katandem, kung mag-cruise mo ba siya ng mga 1.5k RPM or 2,000, di ba? Much better. Achievable kasi yan mga katandem sa mga naka-matic kasi like yung may mga naka-CVT, di ba? Na talagang ma-maximize nila yung transmission. Sa mga naka-manual naman mga katandem, yan, pwede kayo tumakbo ng around 80-70 kilometers per hour. At least hindi ka na nakagba-violate ng traffic rules. Safe ka na, 'di ba? Matipid pa takbo mo. Yan. Huwag tayong iwas-iwas muna mga katandem yung racing pagka naunahan ka ng e-bike o ng scooter. Huwag mo nang babaan mo na lang yung pride mo, huwag mo habulin, 'di ba? So, yun. Yung mga tipid tips natin. Kung may share kayo mga katandem na tipid tips, so comment down below na lang. At para may share din natin sa iba yung tipid tips natin, di ba? Good. So balik tayo sa drive. So far, no, pag-upo ko nga kanina bago kami umalis mga katandem, talagang nag-flashback sa akin, parang deja vu. Wow. Yun, mag-flashback sa akin yung years nung ginagamit ko yung Mirage, no. Simpleng seats, comfortable naman siya, though hindi siya tulad ng ibang sporty type na parang bucket seat na. Simple lang siya mga katandem, no. Malambot yan. Then yung suspension niya, alam nyo naman, pag Mirage, malambot. So, what comes with the soft suspension, syempre, medyo mabody roll lang siya. If you want, you can upgrade the suspension or yung spring lang niya sa likod, which is sa akin okay na. Kasi yun, isa rin sa mga nagiging ng Mirage is yung pagka nag-load ka, medyo talagang babagsak talaga yung though hindi naman to the point na talagang nagbo-bottom out yung suspension mo. May laban pa rin naman siya. Yun, no. Kasi actually perfect to sa mga daily commuters, mga katandem, no? Yung like from office bahay lang, pero pwede ka rin ng occasional na long drive like kung gusto mo mag North Loop, kaya ng Mirage yan. Kung kahit nga Philippine Loop, i-loop mo yan, kaya ng Mirage yan. Hindi ka susukuhan ito mga katandem. Isa rin sa mga nakikita ko mga katandem, no, sa mga forums, no, as usual, matatanong dyan, kaya ba yan ng Baguio?
kayang-kaya. Nasa nagmamaneho na lang yung mga katandem. Kasi ako, isipin mo, 1.2 liter hatchback ko, loaded pa ako, manual pa. Inakit ko yung sa akin ng Baguio, maning-mani mga katandem. So kung kaya ng ibang kotse, kung kaya ng tricycle, kaya ng Mirage mo yan. Just to update you mga katandem, right now, andito pa rin tayo sa Governor's Drive, and I'm running, ito actually ginagamit ko yung isa sa mga binanggit kong tipid tips, no, mga katandem, no. I'm running below 2,000 RPM. So right now I'm running at around 50 kilometers per hour, and yung RPM ko nasa around 1.8, 1.5 revolutions per 1.5k revolutions per minute, no. Yun, nag-improve yung ating fuel efficiency, no, based dun sa cluster gauge or dun sa instrument panel natin mga katandem. Right now we're running at 18 kilometers per liter. Kita nyo yun, di ba kanina na nabanggit ko nasa around 14 nata tayo, 14 point something, di ba? Ngayon umakyat na 18 kilometers per liter mga katandem. What more pagka medyo nakawala-wala pa ako sa highway ito na right now, na-achieve ko yung 70 kilometers per liter. I'm still within the 2,000 RPM range. May kita nyo naman dyan mga katandem, no, if you're running on eco, parang yung parang eco mode, or not eco mode actually, pero yung parang siya, if you're running within yung sa eco niyan, may ilaw na eco, ibig sabihin matipid yung takbo mo mga katandem, no. Lang talaga dito mga katandem, wag lang talagang kayo masyadong lead foot. Though ako kasi nasanay na rin ako sa mga powerful na pero dito haba-haba mo lang pasensya mo, makakarating ka sa pararoonan mo. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Sa good muna tayo, no. So maliban doon sa matibay siya mga katandem, it can run you hundreds of thousands of kilometers, no, na without breaking down, basta without proper maintenance mga katandem, And mura ang pyesa niya, madali siya i-maintain. And aside from that, napakatipid niya mga katandem, no. Pagka magaan ng paa mo sa silinyador and you're just using it to reach yung point A, from point A to point B, bagay na bagay siya sa iyo mga katandem kasi sobrang tipid niya. And it can seat 5, no, including yung driver. Pero at the same time, na-achieve mo pa rin yung yung fuel efficiency. So yun, wala akong masasabi doon mga katandem. Yun, mag-a-appeal talaga itong mga katandem sa mga tao na yan, tulad yan, yung mga nag-TNVS, yung nag-fleet, no, yung mga company cars, tamang-tama ito kasi they will save on the long run sa fuel cost and maintenance cost kasi napakatipid talaga niya at matibay. Yun, mura din ang pyesa. Sabad naman tayo mga katandem, no. I would say if ikaw yung typical na taon, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo lagi mabilis at saka malakas, yun talaga medyo madidisappoint ka lang konti kasi yung alam mo naman na 1.2 liter tapos 3-cylinder engine, pero naka-Mivec to mga katandem, no. Would like to add that, no. Yun na talaga yung power na pero yun talaga, syempre pagka gusto mo ng power, ang cost naman yan fuel efficiency. Usually ganun naman no? Unlike if you want, kung gusto mo ng fuel efficient tsaka ng powerful, mag-EV ka na lang or mag-hybrid ka, di ba? Pero kung gusto mo ng ICE, ng internal combustion engine na napakatipid mga katandem, perfect to. So aside from that, yung suspension mga katandem na medyo nalalambutan lang talaga ako ever since naman yun din naging reklamo ko. Pero kasi syempre with that suspension system, pagka malambot, syempre komportable naman, di ba? O tingnan nyo, ngayon maalon yung kalsada na to, pero ngayon halos di ko ramdam, di ba? Yun lang din. And aside from that, wala nang masasabi mga katandem, no. Aside from the other, yung medyo kasi alam mo naman low cost lang talagang medyo mura tong kotse na to. Yung wag mo na sanang talagang basic na talaga yung everything, like yung cluster gauge niya, analog, basic. So yun lang mga katandem. So gusto ko nga palang i-shout out yung aking previous club before na ako'y naka-Mirage, ang Mirage Pilipinas Cab Crew, Cavite represent. So kamusta kayo dyan, and I hope you're all okay. So yan mga katandem, no, nandito na tayo sa Kaibiyang Tunnel. So actually ang average ko dito pagdating so from Dasma up to this point sa Kaibiyang Tunnel, nag-average tayo ng
dilim eh. Ito mga katandem, no, dito ngayon sa loob ng tunnel, napakaliwanag din ang ilaw niya kasi naka-projector na nga pala ito mga katandem, sinubukan lang natin, no. So, up to this point mga katandem, paglabas ng tunnel, makikita nyo na ulit ako kasi ngayon madilim. Ngayon mga katandem, up to this point, so coming from Dasma with a bit of traffic and syempre, kasama dyan yung highway natin from Governor's Drive up to this point sa Kaibiyang Tunnel. Nag-average tayo ng 18.6 or 18.7 kilometers per liter ata yun mga katandem, no? So not bad actually may kasamang traffic, then majority natin highway driving. Tapos yan, meron pa tayong mga paakyat, may mga curves tayo yan na ang consumption natin is at 18 point something yun, 18.7 or 18.6 kilometers per liter, no? Napakatipid. And up to now mga katandem, umalis tayo ng Dasma, full tank siya, full bars. Tapos ngayon, ang bars natin full pa rin, hindi pa siya nagbabawas ni isang bar. Napakatipid talaga. So, kayo sa mga gusto niyo talaga, sa mga talagang gusto makatipid na na hindi pa kayo handang mag-hybrid, tamang-tama sa inyo tong Mirage G4 talaga. Maraming salamat nga pala sa Mitsubishi Motors Philippines sa pagpapahirap sa amin ng Mitsubishi Mirage G4. And sana mga katandem, pinatutunan kayo sa video namin today. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.